POV muna tayo ngayon. Ulan. Ay, patay. Jacket ni teacher. Kapote. Iwan ko. Sino yun? Bawal na dog sa bahay. Dami nilang garapata. Tayo, nakuha na yung tubig. Hati dyan mamaya. Inati dyan, wala ako. Problem yan. Gcash ko na lang bayad. Mineral namin inilabas ko para uy, yung shoes ko pala inilabas ko yung mineral para mga bote ng mineral para excuse me para hindi na sila kakatok. Kukunin na lang. Problema, babalik sila, wala ako. Sino magre-receive? Pag tumawag sila, in case tatawag sila, paiwan ko na lang dito. Gcash ko na lang bayad. At least that's the idea. Full gear tayo sa ulan. Excuse me. Problema kami sa aso. 3. Masyadong maraming garapata. Before, pag di kami busy, nanonood ng Netflix, isa-isa namin yan. Ngayon busy kami pareho. Nag-atupag. Tuloy ako, behind ako sa trabaho ko. So hindi na maharap yung aso. Problema, garapata nila all over the floor, sa kwarto, sa sala. It's a nightmare. Ang ginawa ko, na sure kung mamamatay yan inom ko ng alcohol. Kasi ganun yung lagayan namin sa garapon alcohol or Lysol. I-sprayan ko ng Lysol. Indiluted syempre. Meron akong dinilute sa bote ng Sprite. Hindi ko man gagamitin yung speedometer sa display. Pero di siya sa bulsa ko. Mare-record pa rin natin yung distance, average speed and maximum speed.
Kasi may crack na yun eh. Nasira nga yun eh. Nung pinangulan ko. Hindi naman siya IP66 eh. Ang IP66, 68 pala. Ang IP6 itong keso, IP60 IP66 itong keso. IP66 tong keso. Yung hub IP66. Buti nga na-survive niya yung baha eh. Siguro kaya niya na-survive yung baha dahil sa splash ng tubig. Ang cellphone ito IP67 cellphone. Kaya syempre butas pa rin tong ano ko. Yung sa speaker tsaka sa charging port. Kaya nung pinuulan ko to, as in ligo talaga sa ulan na nakatagilid, nagka-problema siya. Hindi na ma-charge. Every time i-charge mo, sasabihin mayroong foreign object or water. Sabi niya ganun. Foreign object or water. Let's go. Nalobat siya. Ano ba ginawa ko? Inano ko, ano ginawa ko nun? Ano ba ginawa ko? Naririnig nyo ba ako? Hindi ko na-check kung gumagana yung audio eh. Patay tayo pag hindi. Anyways, alali lang takbo. Baka dumulas tayo. Dapat pala inon ko yung aking beacon sa ulo para visible mamaya na pag uwi. Ito kailangan visible kaya. Lalay lang sa preno. Preno. Ngayon tanong ko rito bababa ka ng Baguio. Siyempre wala kang engine brake nun, puro preno ka lang. Yung mga nakamotor na nga big bike, may pinanood kaming vlog, bumaba sila, hindi lang Baguio, galing sila Sagada. Nangamoy preno. Buti yung vlogger nasa huli at siya yung nakaamoy, nag-stop sila para magpahinga. May engine brake na yun ito pa kayang preno lang. Kaya kami nung mahaba, siguro mga 300 meters pababa, na talagang palusong na palusong. Sa dalawa kami ni teacher na yung preno, humina sa init dahil piga ako ng piga. Nangyari. So pag pababa ka, kailangan pitik-pitik lang. Sobrang pababa kasi yun, kaya napipiga ako parehas. Lumagpas kami dun sa street, nakapiga na pareho, dire-diretso pa rin. Hindi naman kayo matulin nun, gravity lang yun. Kaya dun ako na sabi ko kailangan ko na mag-upgrade pala ng preno. Ang advice kasi sa akin ni JP, yung technician nito, sabi niya ka Brembo, sabi niya ganyan, kasi pag yung makapal kasi yung rotor ng Brembo, yung disc nun, tsaka makapit, at least yun pag mo hindi basta-basta iinit
Kasi yan, pag uminit yan sa'yo, hihina preno mo, which is nangyari nga sa amin, humina. Scary yun ha, buti na lang mabagal kami kasi piga na todo. Piga na todo. Pero dire-diretso pa rin. Kaliwat, dalawang preno, harap likod, piga na. Dire-diretso pa rin. And gravity lang siya. Paano kung matulin ka? Tapos nangyari yung ganun, di ba? Kaya naka-pending yung upgrade nito. Matapos lang yung mga ano ko, mga deliveries ko. Ano ko yun. Tsaka syempre mag-allocate ako ng budget sa kanya. Meron akong delivery na sobra, kita na sobra after paying all the bills. Ako, speaking of bills, anong araw na ba? Hindi ko pa nababayaran yung Meralco. Yung anak ko palang bunso, taga dyan lang yan. Anak kong bunso, taga dyan lang sa street namin, sa main street. Ano yon, nagwa-washing yon sa tindahan. Meron kasing bagong pauso yung businessman na na nangontrata doon sa tindahan, nag-set up ng washing machine. Normal washing machine lang, hindi siya dryer, spin dry lang, ganyan. Maghulog ka ng coins kung magkano man. 50 pesos, tapos pag isang oras. Tapos yun na nga, spin dry, sasampay mo pa rin. Ngayong maulan, nagpupunta, wala kami nagpupunta-punta, ginagamit niya yung namin dryer. Talaga yung dryer, yung ano pang brand nun, American brand nun, hindi ko malala anong brand. Teka, isipin ko basta American yung brand na dryer. Yun yung after mo may spin dry, pag sinalang mo doon, magbubuga siya ng mainit na hangin. So, pwede mo na suotin. Oo, pagpagin mo, syempre dahil mainit yun. Yan, ganon. Malakas sa kuryente yun. Sabi ng call center agent, sabi niya, oo, nagpupunta-punta tinanong ko kasi kanina, nagpupunta-punta daw si Bunso nung wala kami. Ilang araw kami nang wala Nagda-dryer daw dyan. Ganon. So, nag-e-aircon pa kami. Mga ilang araw din. In-experiment ko kasing aircon. Sabi ko, 3 electric pan natin. Mag-aircon na kaya tayo. Baka parehas lang konsumo. Tingnan natin sa wiring. Ayan. Yung 3,000 naging 6,000. 2.5 horsepower aircon namin supposedly matipid siya. Kasi nga, ang tawag sa ganung matipid sa kuryente, yung split type siya, pero may tawag sa ganun para matipid sa kuryente. So, basta sa mga bagong aircon ngayon, ganun yung titipid siya kapag kapag malamig na yung bahay, yung loob. Laki na tinaas, halos doble. Malaki yung binili ko kasi advice sa akin, yung pamangking ko. Yung the same pamangking ko na nag-advise nung Quezon na to. Sabi niya, malaki na kunin mo tito kasi pag malaki, mabilis siyang mapapalamig yung kwarto, number 1. Number 2, sufficient siya mapalamig yung kwarto. Hindi lang naman isang sala yung pinapalamig namin. Isang sala, 2 kwarto, meron kami exhaust fan na reverse. Ganon. Sa Asa naman, bumili kami ng
pinapatak sa batok. 100 isa yon dun sa mga nagtitinda ng ng dog food sa palengke. Tatlo sila, so 300 every month daw yon. Sabi ko, okay yan sa aso. Problema niyan, sa tao kasi ang as per doon sa nagtitinda,